Ngayon ang sabi ng, mga congressman, kapagka itong impeachment na ito, eh, ganito bla bla bla, 'di natuloy, eh, sasampahan namin ng, um, ano ba, plunder si Vice Presidente. Ngayon ho, si Martirez mga bossing ayan oh, eh, sinasabi niya dito, "We cannot file a case against her because she is an impeachable official. We have to wait until such time that she has no longer the Vice President." Ganyan ang sinasabi, mga kababayan. No, kumbaga parang tipo bang, "Naku, kailangan pa mag-antayan ng ganito, hindi puwedeng, kasuhan ng plunder et cetera kasi ano pa siya ganyan." Eh, parang huli na sila 'di ba, na gusto nilang gawan ng paraan. Ano sabi, wala, hindi sakop ng ombudsman itong kaso ng impeachment na ito. Kaya wag kang magsasalita diyan. Kasi po ang napapansin, mga kababayan, mga boss chief amo sir, eh, papadaanin sa ombudsman. Sasabihin ng ombudsman, base sa aming investigasyon, base sa aming pagsisiyasat, no, pinatawag namin sila. Kaya lang, eh, wala naman kaming nakitang irregularidad sa kanila. Salamat Vincent Keeg. Oh, wala naman kaming nakitang irregularidad sa kanila. Eh bakit pa, 'di ba? Bakit pa itutuloy ng Senado yung impeachment? Ganyan ang napapansin, nagalawan ho nitong mga ito. Sabi ni Carmen Lee, nabayaran si Martirez. Baka hindi ho. Baka siya ang nagbabayad utang. No? Baka siya ang magbabayad utang sa dating Pangulong Duterte. Mas mabuting matuloy ang trial para makalkal ang tagong yaman ng mga Duterte para, ayan no, mas mabuting matuloy ang trial para makalkal yung tagong yaman ng mga Duterte para, ma-prove yung mga hawak na ebidensya ni former Senator naku lahat ho yan, Trillanes na mga bank account at mga Duterte. Ako ho naniniwala pati po yung joint account ng Vice Presidente at ni dating Pangulong Duterte makakalkal at masisilip din ho yan mga bossing. Oho, no? Baka pati tattoo ni Pulong madamay madamay na diyan, eh. Ang nakakapagtaka naman ho dito sa mga ito, mga bossing, no? Kung alam nila na totoo yung kanilang mga sinasabi, like Pulong na lang ho, kay ano, kay, dating Senador Trillanes, one on one, 'di ba? Nag-uusap sila do'n sa Senado. Simple, ang napakadaling ipahiya si Trillanes nung mga oras na yon, mga bossing. Paano po? Iginigiit ni dating Senador Trillanes, mga kababayan, na may tattoo ka sa likod, triad yung tattoo mo sa likod. Isang ganun lang ni Pulong, oh. Oh, asan yung tattoo diyan? Debunk na si Trillanes. Pero hindi ginawa. 'Di ba? Hindi ho ginawa. Ang ginawa nila, eh, hinihiya nila, ay bakla yata yun si Trillanes, gustong makita, eh. Tayo naman, ako naman dati nakasuporta ako sa kanila mga bossing. Eh, bakit pa titignan ganito, ganyan, bakla, nakikitawa lang ho ako. Pero nung na-realize ko, anak ng tinapa 'no, eh, ang dali palang ipahiya ni Trillanes nung mga panahon na yun, kung wala talaga siyang tattoo sa likod. 'Di ba sabi ni Anton Almeda, akala ko nahihibang lang si Trillanes, totoo pala. Oh, yang mga bank accounts na yan, kung wala pong mga malalaking mga pera, 2 bilyon na sinasabi ng dating senador na si Trillanes na pumapasok diyan galing do sa mga drug lords. Aba, kung akin ho yan, o para matigil na kayo, o eto, tignan nyo yung account na yan. Sige, sabihin nyo sa akin kung may pumasok na 2 bilyon. Sabihin nyo sa akin kung may inilipat kaming 2 bilyon. Wala din ho. At hanggang ngayon ho, eh, ayaw pa din pabuksan ng dating Pangulong Duterte yun. Di po ba? Hanggang sa napipiko na siya doon sa huling pagtatapat nila ni Trillanes. Mambabato na ho ng mic. Para matapos yan. Alam nyo, yung kumbaga, yung mga hinihiling ni Trillanes, mga bossing,
yung mga hinihiling ni Trillanes, kung hindi totoo yon, nilabas na niyang mga yan. Mapapahiya na si Trillanes. Hindi lang po siya mapapahiya. Linis agad yung mga pangalan nila doon. Diba? Linis agad yung mga pangalan nila doon. Kasi maiisip natin, mga kababayan talaga palang si Trillanes nag-iimbento lang. Wala naman palang katotohanan yung mga pinagsasasabi ni Trillanes. Yun ang una nating iisipin. Wag na natin papaniwalaan niya sa susunod. Madadamay pa din po yung mga kakamping. O madadamay pa din po yung mga kaalyado nilang senador. Pero wala, no? Simpleng mga bagay. Ang dali nilang ipakita para po i-debunk si Trillanes. Wala. Hindi nila kaya. Tapos ito naman po kay Ombudsman naman Martires, nabasa na ng tao. Padadaanin sa kanya, sasabihin wala po kami nakitang irregularidad. No, hindi naman dapat i-impeach ang Vice Presidente. Ngayon, ang Senado naman dumaan sa Ombudsman niya chinek nila Kaso wala namang nakita bakit pa natin tutuloy ito? Yung impeachment sa Vice Presidente. Di po ba? Alam niyo po, mga kababayan, makakapal na lang po ang muka ng mga tao na yung tipo bang, kahit anong dahilan. No, basta malampasan ko lang ito, basta wag lang matuloy. Kahit anong dahilan, okay na yon. Hindi ako papayag, mga kababayan, na kung ako ang nasa sitwasyon ng Vice Presidente, hindi ako papayag na hindi matuloy yan. Dahil kailangan at gusto ko malinis yung pangalan ko. Na pag humarap ako sa taong bayan, hindi nila iisiping magnanakaw ako. Kasi napatunayan ko doon sa mismong impeachment na hindi ko ninakaw yung pera na yan. Kaya ako nasabi, makakapal na lang po yung muka. Biruin mo, tatanggapin mo, o gusto mo, okay sa'yo. Yung dismiss, kailangan ma-dismiss na lang. No? Okay sa'yo. Kahit hindi mo naipaglaban sa mamamayang Pilipino na hindi ka magnanakaw. Ako hindi ako papayag nun. Kailangan tapusin natin tong impeachment na to. No? Maipaliwanag ko sa lahat. At kaya kong humarap sa mamamayang Pilipino. Nakita nyo impeachment? Di ba? Ini-impeach nila ako? O nasagot ko lahat. Di ba? Ganun yung gusto kong iisipin. Hindi yung, si Sara. Oo. Hindi na-impeach yun, di ba? Oo. Hindi kasi kaya hindi naman na-impeach yun dahil nga, di ba, unang-una may mga kaibigan, yung mga kaibigan nilang mga senador, tinulungan sila. Tapos, ang dahilan kung ba't hindi na-impeach kasi may 1-year ban doon sa unang impeachment, etc. Kaya hindi na-impeach. So ibig sabihin hindi nila napatunayan na hindi sila nagnakaw. Ganun na nga po ang lalabas. Ganun ang tatatak sa isip ng mamamayang Pilipino. Hindi ka na-impeach kasi dahil doon sa dismissal? Hindi dahil na ipaliwanag namin ng maayos na hindi kami nagnakaw. Di po ba? Yun ang maganda. Yun ang panalo talaga. Yun ang kaya mong iharap sa mamamayang Pilipino. Hindi yung hindi na-impeach si Sara. Bakit? Kasi yung technicalidad daw nung pagkakaso, etc. Yung mga ganyan. Dinali sa teknikalidad pero hindi nila naidepensa yung kanilang sarili.